Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. So, sa gabing ito ay ako naman po ay magpapahayag tungkol sa mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan na kung nasaan na yung kaharian. So, bago po ang lahat ay ako po ay nagbibigay pugay sa aming mahal na hari at dakilang guro, ang supremo sa loob ng kaharian ng Diyos, ang aming mahal na hari, Pilemon Ondok Riambunansa. At sa mga 5 spiritual mothers
12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan ng aming regional leader dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutong. At sa mga 70 prophets na isa sa kinabibilangan ng aming provincial leader ng Province of Quirino, Haring Alex Ancheta. At sa mga municipal leaders, barangay down to purok leaders. At sa aming mahal na Pangulo sa loob ng kaharian ng Diyos, ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya rin ang president sa isang kumpanya, pinakamalaking kumpanya, ang The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa aming Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na siya rin ang president sa isang kumpanya sa The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At siya rin ang presidente sa ISITM Therapeutical Massage. So sa gabing ito ay ako po ay bumabati sa ating mga nakapaginig at sa ating mga manonood dito sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino. Kami po ngayon ay live ayon sa kagustuhan ng aming mahal at dakilang guro, ang aming mahal na Haring Pilimon Riam Bonanza, na ipahayag ang kaharian ng Diyos. Kaya ako po ay papatunay din na ang kaharian ng Diyos ay ito ng ating bansang sinilangan, bansang Pilipinas. Sapagkat ayon doon sa mga aming provincial at sa aming reyna kanina na nauna, na talagang pinatunayan na kung nasaan na nga ba talaga ang kaharian ng Diyos. Sapagkat hindi lingid sa ating kaalaman, lalo na sa aming katulad na mga mangangaral, na ang ating Panginoong Hesus ay hindi po nakilala doon sa Israel o doon sa Jerusalem. Sapagkat ayon sa nakasulat na ang ipinangaral ng ating Panginoong Hesus ay doon sana muling itayo ang panglimang kaharian ng Diyos doon sa Jerusalem. Kaya nung ipangaral ng ating Panginoong Hesus ang Ebanghelyo tungkol sa kaharian ng Diyos, ang tanong, mga kapatid, pinaniwalaan ba ang ating Panginoong Hesus? Ano ba yung titulo ng ating Panginoong Hesus? Hari sa lahat ng hari. Diyos sa lahat ng Diyos. Panginoon sa lahat ng Panginoon. Ang tanong, mga kapatid, ito yung malaking katanungan natin ngayon. Tinanggap ba ang ating Panginoong Hesus nung ipangaral ang kaharian doon sa Jerusalem? So, hindi po. Kaya po ngayon ay ipinapaalam namin sa mga tao na ang kaharian ngayon ay binawi na doon sa Jerusalem o sa bansang Israel, at ito ay ibinigay na sa isang bansa. Sapagkat nakasulat doon sa banal na kasulatan na ang kaharian ng Diyos, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa. So ito po ay paulit-ulit na lang na aming tinatalakay upang ang lahat po na nakikinig o nanonood ay maintindihan
kung ano nga ba itong ipinapahayag namin na kaharian. Baka kaharian po kami ng kaharian na hindi nyo po maintindihan yung tinatawag naming kaharian. Ang kaharian po, ito ay hindi sa salita lamang. Ito po ay isang kapangyarihan. Kapangyarihan po yung kaharian. Kung ikukumpara po natin sa ating panahon ngayon, sino ang makapangyarihan sa ngayon? So ito po yung kapangyarihan natin ngayon, ito po yung tinatawag nating gobyerno. Gobyerno ng tao. Yan po. Yung siyang makapangyarihan ngayon. Sapagkat ito pong ating bansang Pilipinas, ito po yung kaharian. Kaya ang makapangyarihan ngayon, ito pong ating gobyerno. Yan po yung halintulad, yung itatayo ngayon. Plano po ito ng Diyos, ayon sa aming mahal at dakilang guro, aming mahal na Hari Pilimon Ondok Riambonansah. Kaya nga po ang kaharian ng Diyos ay binawi, kinuha na. Wala na pong kaharian doon sa Israel. Binigay na, wala nang, ibig kong sabihin, wala nang power o kapangyarihan ang Diyos na magtayo doon. Ibinigay na po ito sa isang bansa. Kaya ang kaharian po ng Diyos ngayon, ayon sa aming unang nagsalita, yung aming provincial kaharian, ibinigay na po ito dito. Kailan pa? (1523) ibinigay ang kaharian sa isang bansa na nagkakabunga. So ano po yung ibig sabihin ba yung nagkakabunga? Ng Kristiyanong paniniwala o Kristyanismong paniniwala. Kailan po isinigaw yan? 1523. So, andito na po yung kaharian ng Diyos. Isinigaw na. Ngayon, isisigaw na. Imposible ang kaharian nandito na sa Pilipinas. Sino maghahari? Di po ba? Sapagkat hindi naman pwedeng mahiwalay yung kaharian sa hari. So, sino ngayon magsisigaw na ang kaharian ng Pilipinas ay ang Pilipinas dito sa Pilipinas na ibinigay? Mga kapatid, dapat may magsigaw na talaga na ang kaharian ay itong Pilipinas at ipangaral na rin yung ebanghelyo tungkol sa kaharian. Sino yung hari na aming tinutukoy, mga kapatid? Kaya hindi po ako natatakot o nahihiya na sabihin sa inyo, walang iba kundi ang aming mahal at dakilang guro, mahal na Hari Pilimon Ondok Riambonansah. Kung kukunin po natin yung mga sinauna na ating mga ninunot noon, hiningi yung kaharian, hindi po ba? Ayon sa mga panalangin natin doon, mga unang panahon. Ano yung panalangin natin? Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Ngayon, ibinigay na po yung kaharian. Andito na. Ano pa yung kulang? Hari, meron na rin. Walang iba kundi yung aming mahal at dakilang guro. Sapagkat dito mo na, hindi mo na hanapin mga kapatid. Tanong mo na lang doon. Nakarehistro na. Saan? Doon. Sa Security Exchange Commission. Yung sinabi sa amin kanina, o sa pinarinig sa inyo ng aming provincial kanina, hahanapin na lang mga kapatid. Sapagkat ito ang katungkulan natin, ipahayag. Kung tayo man ay mga mangangaral, mga kapatid, ito yung ipahayag natin sa mga tao. Kung nasaan na ngayon yung kaharian na muling itatayo ng Diyos na hindi na mabubuwal, magpakailan-kailanman. Hindi po lingid sa atin na gumamit ang Diyos ng apat na kaharian.
Ayon po sa ating narinig kanina sa aming probinsyal, Babylonia, Medo-Persia, Greece at Rome, wala na po sila, tapos na. Ngayon, sinabi ng Diyos na magtatayo muli ng kaharian na panglima. Doon sana sa Jerusalem itatayo, mga kapatid. Sino ang ginamit ng Diyos doon? Ang ating Panginoong Hesus. Di po ba? Ito po yung malaking katanungan. Pinaniniwalaan ba ang ating Panginoong Hesus doon? Hindi po. Kaya isinulat po, dadapwat hanapin mo muna ang kaharian. Ayun, pinahanap na ng Diyos yung kaharian. At ang kanyang katwiran na pawang may daragdag sa inyo. Subalit sa ating mga ibang kapatid, ano yung hinanap? Kaharian po ba? Kaya napakadali pong sabihin na tayo yung mga anak ng Diyos. Subalit, kung tunay kang anak ng Diyos, alam mo ngayon kung nasaan na yung Diyos. Sapagkat inalis na ang kaharian at umalis na rin ang Diyos doon sa Israel o doon sa Jerusalem. Ayon sa mababasa sa banal na kasulatan sa Lucas 13:43. Aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. Sinungaling kaya yung Diyos, mga kapatid? Sapagkat ayon sa banal na kasulatan, o Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propetang isinugo, na makailang ko kayong nais tipunin, gaya ng isang inahing manok sa kanyang mga sisig, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit ayaw ninyo. Yung pong tema ng pananalita ng ating Diyos, galit po ba o hindi? Mula ngayon, aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. Oh, nakasulat. So, ibig sabihin mga kapatid, wala nang Diyos doon. Umalis na. So, nasaan ngayon ang Diyos kung tunay tayong sumasampalataya sa Diyos? Di po ba? Ganun na lang ba na manalangin ka? Ibig sabihin, nasa iyo na yung Diyos. Kung tunay tayong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, nasaan na ngayon? May mga ibang mga ngaral na nagtuturo na ang Diyos daw nakatira sa taas. Karamihan sa mga grupo-grupo na ang Diyos daw ay nandun sa itaas. Kaya nga po sa amin ay itinuro ng aming mahal na hari at dakilang guro. Kung yung kaharian na binawi doon sa Jerusalem at ibinigay na sa isang bansa, ito po yung itinuro sa amin ng aming divine mentor para maihayag sa mga tao. Sapagkat ito po yung katungkulan ng tao, ihayag. Hindi po kami nagsasalita dito o nagla-live kung hindi po ito utos ng aming mahal at dakilang guro. Kaya nga po ang Diyos ay gumamit na ng mga magagandang gaya ng TV, cellphone, kung ano-ano pa mga gadget para naglalay po kami para mapanood po rito sa buong Pilipinas. Hindi lamang po dito sa buong Pilipinas ito, hanggang sa ibang bansa, mga bansa, lahat ng bansa. Sapagkat ito po yung katungkulan na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ipangaral ang kaharian ng Diyos. Dito ala po kaming alam dito sa banal na kasulatan. Kahit isa, yun nga sabi ng aming provincial
Director, kahit isang tulnok lang, hindi po namin alam. Ito. Wala po kaming nalalaman dito. Subalit, ayon doon sa aming mahal na guro, ang aming divine mentor, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza, ibinigay sa amin ang kaunting kaalaman upang mahayag sa lahat ng tao, hindi lamang po rito sa Pilipinas, lahat, buong daigdig po, pangkalahatan nito. Binigyan po kami ng karapatan para ang ipahayag namin ang kaharian kung nasaan na ngayon. Sapagkat siya lang ang nakapagbukas at makapagsara. Makapagbukas, makapagsara. Liban lamang yung galing sa Huda, ang titulo Leon. Kaya hindi po ako natatakot na sabihin sa inyo kung sino yung nakapagbukas ng mga nakatagong lihim, higit sa lahat, yung 7 tatak. Pag nabuksan ito ng ibang mga ngaral, sige, pahayag nila. Sapagkat ang nakatagong lihim po rito, yung kaharian ng Diyos, kung nasaan na ngayon, kung saan muling itatayo, yun po yung ipinapahayag namin ngayon. Kaya lahat ng mga talinghaga, sinaysay na po sa amin ng aming divine mentor upang maipahayag sa inyo ng unti-unti. Hindi po natin ito makukuha biglaan, unti-unti. Na kahit taon po natin itong pag-aaralan, hindi natin kaya. Kaya unti-unti namin na ipinauunawa sa ating tagapakinig, higit sa lahat sa mga nanonood. Hindi naman po namin ipinipilit sa inyo ang aral namin, kundi kagustuhan o sinong makinig at sinong manood, okay lang. Makinig kayo, salamat. Hindi kayo makinig, salamat pa rin. Pero ito po yung katungkulan namin. Sapagkat katotohanan, itong ipinapahayag namin. Ayon sa aming divine mentor, ang katotohanan, karugtong po ito ng buhay. Ngayon, kung hindi kami nagsasalita ng mga katotohanan dito na nanggagaling lang sa aming sariling isip, wala po. Babalik kami dyan sa pinanggalingan nating lahat. Kaya po kami naghahayag dito sa mga nakatagong lihim kung nasaan na ngayon yung kaharian ng Diyos. Na meron po kaming mga 13 testimonies, patutunayan namin sa inyo na dito nga talaga sa bansang Pilipinas na itatayo ng Diyos ang kaharian, sapagkat Diyos lang po ang pwedeng magtayo ng kaharian, hindi tao. Diyos lang ang magtayo ng kaharian. Gaya nga po yung ating narinig kanina sa aming probinsyal na nagtayo. Ano yung mga itinayo ng Diyos? Kaharian po. Kaya pinauunawa po namin sa inyo, kaharian, hindi mga grupo-grupo o sekta-sekta, hindi po. Kaharian. Na yung 5 kaharian, ulitin ko, na doon sana sa Jerusalem itatayo, subalit wala, hindi pinaniwala ng ating Panginoong Hesus doon. Kaya ang Diyos nagalit, binigay na sa isang bansa. Gaya na lamang yung isang pang-anim na patutuo namin na ating mababasa sa banal na kasulatan sa Apokalipsis 13:1. So basahin po natin kung ano ang nakasaad. So ganito po ang ating maririnig sa nakasulat. At nakita ko ang isang halimaw na umaahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kaniyang mga sungay
ay may mga 10 diadema at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Tanong ngayon, naintindihan po ba ito ng mga ating parehas kong nangangaral? O? Nakakatakot, di po ba? Nakita mo na umaahon sa dagat yung isang hayop na may 7 ulo at 10 sungay. So ano na lang ang sasabihin po natin? Di ba nakakatakot? Na sa kanyang diadema, naintindihan po ba natin yung salitang diadema? Galamay. Nakasulat yung mga pangalan doon sa kanyang diadema, sa kapusungan, sa pangkalahatan. So ito po ay ibinigay sa amin, sinaysay ng aming divine mentor, para mapahayag po ninyo na kung nasaan na ngayon yung kaharian ng Diyos na binawi doon sa Jerusalem at ibinigay sa isang bansa. Ayon sa aming mahal at dakilang guro, kung nagbasa ka nito, banal na kasulatan, tignan mo ang kilos at galaw ng daigdig. Sapagkat ang mga propesiya sa mga nakatagong lihim, andito po yung kaharian. Itinago po ito sa mga salita ng Diyos kung nasaan na ngayon yung kaharian na ibinigay sa isang bansa. Bagamat ayon sa nakasulat, bansa yung nakasulat. Kung Pilipinas lang sana, napakadali po sabihin, andito na, Pilipinas. O, di po ba? Kaya dito po sa mga ganitong prophecy, kung nasaan ang kaharian ng Diyos, doon magaganap yung hula ng Diyos. Kung nasaan na yung kaharian. Kaya kung bibigyan po natin ito ng tamang kahulugan ayon sa aming mahal na guro, mahal na Haring Pilimon Ondok Riam Bonanza, ulitin ko po yung nakasulat. At nakita ko ang isang halimaw na umahon sa dagat. May 10 sungay at 7 ulo. At sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay may mga pangalan ng kapusungan. So, ibig sabihin, may mga pangalan. Kaya, ito po ay ibinigay ng aming divine mentor ang katotohanan kung paano ito ipahayag sa mga tao. Sapagkat ito po ay prophecy. Prophecy po ito. Na kahit sinong mangangaral ay hindi nabigyan ng tamang kahulugan o ng pangunawa sa mga nakikinig. Liban lamang doon sa kanyang pinagbigyan. Kaya ito po ay ipapaliwanag ko sa inyo na bakit may 7 ulo at 10 sungay. Ayon sa aming divine mentor, ang tinutukoy po nito ay yung mga nagdaang pangulo na may 7 ulo at 10 sungay. So, sino-sino yung 7 ulo? So, ayon po sa aming mahal at dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Ondok Riam Bonanza, ito po ay hinalintulad doon sa mga nagdaang presidente. Yung 7 ulo na ang tinutukoy na ang una doon ay si Manuel Quezon. Pangalawa, si Manuel Rojas. Pangatlo,
si Elpidio Quirino. At pang-apat, si Ramon Magsaysay. At ang pang-anim ang panglima ay si Carlos Garcia. At ang pang-anim ay si Diosdado Macapagal. Sino yung pang-pito? Ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Bakit pito? Yun po yung katanungan. Bakit pitong ulo? So ayon po sa sinaysay ng aming mahal na hari, tinawag na pitong ulo, ito po yung pitong pitong elected president. 7 elected president. Na namuno na tinawag na pitong ulo, kaya ulo. 7 elected president. Ngayon, bakit naging 10? Sungay. So kung atin pong idagdag yung 3 appointed president, walang iba kundi si Emilio Aguinaldo, Jose Laurel at si Sergio Osmeña. Ito po yung 3 na appointed president. So kaya kung atin pong idagdag yung 3 doon sa 7 sungay ay 7 ulo, 10 na ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa kapusungan, sa pangkalahatan ng ibig sabihin. Ngayon, nasaan ang kaharian ng Diyos? Sino yung gumanap ng 7 ulo at 10 sungay? 10 presidente, 7 elected, and 3 appointed. Kaya 10 sungay. So napakaliwanag po kung ating isipin yung naka-prophecy, hinula. Saan yan matatagpuan? Saang bansa yung 7 elected president na yan? Pilipinas. Sa Amerika? Sa Malaysia? Di po, dito. Kahit saan po kayong maglibok bansa, wala pong naging 7 elected president at 3 appointed, kaya 10 sungay. Dito lamang po yan sa ating bansang Pilipinas. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Ganito po kami magpahayag ng mga nakatagong lihim na dapat ay maunawaan ng ating manonood o tagapakinig. Hindi po kami nagsasabi dito o nagbabasa sa banal na kasulatan, wala po kaming alam dito kahit tuldok. Tinuruan po kami ng aming divine mentor, ang aming mahal na Haring Pilimon Ondok Priam Bonanza. Siya po ang may-ari ng kaharian ng Diyos. Kaya kayo na po ang bahalang mag-isip kung sino po yung binabanggit naming divine mentor at ang aming mahal na Hari Pilimon Ondok Priam Bonanza. Kayo na po ang bahalang mag-isip. Sapagkat kung atin pong naintindihan ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na siya'y mamamatay at sa 3 araw ay siya'y mabubuhay at darating na may bagong pangalan, sino yan? Kung siya po yung ating Panginoon. Darating na may bagong pangalan na walang nakaalam liban sa mga tumanggap. So ito po yung aking naipamahagi sa gabing ito na kahit kakaunti mga kapatid, ito po yung mga nakatagong lihim kung nasaan na ngayon yun kaharian ng Diyos. Muli, mapagpalang oras po sa ating lahat at ako nga po pala ang isang hari, Haring Roy Marsan, na naka-assign sa Barangay Santo Tomas, bayan ng
Saguday Hirino. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. At higit sa lahat, sa aming mahal na Lord, at aming mahal upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.